Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin tong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos yung panoorin tong aking vlog, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung palaging request ni Sir Bong, favor nyo na lang kay Sir Bong kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Bago natin puntahan yung topic natin ngayon, gusto ko munang sagutin yung tanong ng isa nating subscriber. Ang tanong niya, sa school nila ay meron lang silang teacher in charge. At yung school daw nila ay meron lamang 4 na guro. Isin ko lang. Yan. Alam nyo sa mga far-flung areas sa province, talagang may mga schools na stand-alone pero minimal lamang yung number of teachers. Minsan, 4 lang sila doon sa school, 5, 6, or mahigit pa. Now, balikan natin yung tanong. Pwede na raw ba magkaroon ng Principal 1 item yung isang school na stand-alone pero 4, 5, 6 lamang ang kanilang guro, Ang sagot ay hindi. Kasi sa DepEd policy, dapat may at least 9 teachers ang isang school para magkaroon ng Principal 1 item. Puntahan na natin yung ating topic ngayon, Marami kasing guro ang nagtatanong, bakit daw hindi pumasok ng January 2025 yung ating second tranche ng increase? Kasi under Salary Standardization Law 6, nag-start yung increase ng January 2024 at yung increase ng 2024 ay kasama na sa current na salary natin ngayon. So, inaasahan natin na magpapatuloy na yung increase ng second tranche ng this 2025. Kaya lang tapos na yung January 2025 pero hindi pa pumasok yung ating increase. Kaya maraming guro ang nagtatanong kung kailan ba papasok yung increase ng 2025. Alam nyo, yung increase natin ay malaking bagay rin para sa ating lahat. Nagtanong si Sir Bong kung kailan papasok yung increase for this year, 2025. Pero kausap ko Sir Benjo Basas kanina, sabi niya may mga division na raw na pumasok na, tinanggap na yung increase this January. Pero dito sa atin sa Division of Caloocan and perhaps sa ibang division ng NCR ay hindi pa rin pumasok yung aming increase, yung ating increase. Kung hindi natin natanggap yung increase this January, ito kayang February ay papasok na yung ating increase. This Friday kasi, February 14, ay meron na tayong sahod. Yung half ng ating monthly salary. Kasi every 15th and 30th yung sahod natin. So dahil February 15 is Saturday, so sa rule dapat sasahod na tayo ng earlier. Kaya expected natin February 14 ay may sahod na tayo. So, kasama na kaya yung increase natin this Friday? Alam nyo, sana kasama na para masaya tayong lahat. Magkano na nga ba yung increase ng ating mga guro na Teacher 1? Ang increase ng Teacher 1, kung hindi ako nagkakamali, nasa 1,500 din. Tama ba sa Sir Bong? Then, ile-lesson tax, parang ang natitira sa increase nila ay 1,100 or nasa 1,200 din. Tama ba ako? Kasi iba-iba yung scheme ng increase natin base sa teaching position at base sa step increment. So, ang tanong, kailan ito papasok? In fairness, gaya ng sinabi ko kanina, nakakausap ko si Sir Benjo Basas, meron na raw mga division na pumasok na yung increase nila this January 2025. Pero dito sa amin sa Division of Caloocan and perhaps sa mga division dito sa NCR, wala pa rin yung increase as of January 2025. This February kaya, 2025, ay meron na yung ating increase. Again, dito sa Division of Caloocan, wala pa rin daw this February yung ating increase.
increase. Again, kung wala pa sa Division of Caloocan, malamang sa ibang division din sa NCRI, wala pa. Ang sabi, ito daw March ay papasok na yung ating increase. Then, yung January at February ay magiging retroactive na lamang. So, this March, abangan natin, papasok na raw yung ating increase. Meron ba kayong natutunan sa ating topic ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.